personal necessities. Mag-share na po ako ng screen. Thank you po, Doc Ray. '22 tayo, Doc Ray. Okay, sa pagpatuloy, tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this privilege of study. We pray that you will give us wisdom for to be able to understand what we are going to study this evening towards the development of ourselves in taking care of ourselves for the ministry. Thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. So again, dito pa rin po tayo sa ating course curriculum, Master of Studies in Divinity, major in Pastoral Chaplaincy Ministry, with the theme Empowering Spiritual Leaders for Compassionate Service. We are following the course syllabus is R503. The subject is Spiritual Resilience and Self-Care for Chaplains. With credit hours, 3 units. Our professor is Chaplain Lieutenant Colonel Dr. Lea B. Madrid at hindi po siya available sa gabing ito. We already discussed the course description and atin na rin pong na take up yung overview ng kursong ito. At ngayon ay nandito na po tayo sa part 2 sa ating subject. Ang module 1 na Introduction to Spiritual Resilience and Chaplaincy ay atin na pong natalakay. The introduction to the course and the syllabus. Tayo po nakapanood na rin sa documentary film na Resilience, What Makes Us Strong. Okay, kayo po ay binigyan ng assignment na reaction paper with 1 week credit hours. Okay, sino po ang naka-accomplish na ng ating mga reaction papers with regards to the documentary film na Resilience, What Makes Us Strong? Sino po? Okay, so ituloy lang po mga kapatid. Panoorin nyo yung documentary film, Resilience, What Makes Us Strong. Ayun po yung in-upload ko sa ating GC. Hindi naman in-upload. Sinare ko lang po yung link sa YouTube. No? At pwede rin yung ma-access sa ating PPV ang ating documentary film na Resilience, What Makes Us Strong. So, you can submit your reaction paper. At ang nabasa ko na pong reaction paper ay yung sinubmit ni Ma'am Lavon. At yun po napakaganda po ng kanyang reaction. At yun po binigyan ko ng perfect score. Yung iba ay hindi ko pa nabasa. Pag nag-submit po kayo mga kapatid, huwag po sa ibang format. Huwag niyong ilagay sa format ng PDF kasi hindi ko po mababasa yon. Mas maganda i-submit niyo sa Word kasi pag
pag dinownload ko po yung Word dito sa aking screen, black and white na po yon at mababasa ko. Katulad nitong ating ngayon, screen. Black ang background, puti ang text, mababasa ko. Pero pag puti ang background, itim ang text, hindi ko mababasa. No? Because my eyesight does not positively respond to black and white. So, yan po ang aking suggestion. Or, you post it directly sa PM nyo sa akin. Mababasa ko rin yun. No? Kasi ang akin namang screen ay black din. No? So, yan po, no? Part 2, that is understanding spiritual resilience. Yun na po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa loob ng ilang minuto. Ay titingnan natin kung how is spiritual resilience defined. Now, according to this material that we have, spiritual resilience is the ability to bounce back from adversity. No? Tapos, it is also the ability to maintain a sense of purpose and meaning in life and sustain one's spiritual well-being despite facing challenging circumstances. So, ang spiritual resilience pala mga kapatid ay talagang pong napakaganda pag ito po na-develop sa atin ay magkakaroon tayo ng ganoong ability, no? Abilidad, no? Na tayo po ay sa mga panahon ng adversities, yung parang ano ba yung adversity, no? Do you have any definition of what is adversity? Ang kanyang synonym ay danger, hardship, Kalisod, difficulty, Pastor. hard times, harsh conditions, no? Yung mga adversity. Yun sinasabing against all odds. Okay. So, yun po. Adversity is more on kalisdanan, no? Sa Bisaya, no? Kalisdanan. Mga negative, Dok. Yung mga circumstansya na hindi sumasang-ayon sa ating mga panukala, no? Ating mga kagustuhan. So, sa mga panahong iyan, if we have spiritual resilience, we will be able to bounce back. Meaning to say, tayo po ay makakabangon muli, no? Makakabangon muli. Then, ito yung napakaganda, no? To maintain a sense of purpose and meaning in life. Na pag mayroon tayong spiritual resilience pala, ay yung sa ating sense of purpose and meaning, no? In life ay mapapanatili sa atin. Yung sinight po kanina ni Doc Aris na isang Pentecostal na nawala sa pananampalataya, no? At naging atheist, yun po ay nakulangan siya ng tinatawag spiritual resilience, no? Nawalan siya ng sense of purpose at meaning sa kanyang buhay, na discouraged sa kanyang buhay. It is because hindi na-develop ang spiritual resilience. Ibig sabihin mga kapatid, ang spiritual resilience pala ay is not so much nagadepende sa tinatawag na emotional, no? Hindi siya masyadong dependent sa tinatawag emotional or emotion, no? Kundi siya po talaga ay anyway,
We will go through this, no, as we continue. Now, ito pong nakakapag-sustain, no, of one's spiritual well-being despite facing challenges, circumstances. I have an assignment for this, no, para sa inyo maya-maya. So, ang spiritual resilience ay napaka-importante, no, para tayo po ay makapaglakbay, no. Sabi pa sa Bisaya, lakas sa mga kalisdanan, no, through difficulties. Find purpose if wala pang purpose, and adapt positively to change. So, magkaroon mo ng mga changes, madali tayong makapag-adjust, no? Madali tayong maka-recover, madali tayong maka-adapt. Yan ang ibig sabihin, no? So, ang spiritual resilience involves drawing strength from. Dito pala humuhugot ng lakas ang spiritual resilience. Yan tinatawag na spiritual beliefs. Sunod, values. Sunod, practices. No? So ito po yung napakaganda po na sources, no, ng spiritual resilience. Yung spiritual belief, values, and practices. So it is more on training, no? More on training, conditioning. Kung maalala niyo mga kapatid yung documentary film, no, na nagtayo sila ng foundation, yung sa bagay, panoorin niyo na lang, hindi pa ako magko-comment kasi po nasa pa pala yon, nasa assignment pa po natin for reaction, no? Kasi pag nag-comment ako doon sa documentary film, wala na pong kabuluhan yung reaction paper, no? At kahit hindi na kayo manood, pwede na kayong magbigay ng reaction. So, next time ko na lang bigyan ng mga comments ang documentary film. So, how does each element above help strengthen one to successfully overcome difficulties in life? Okay. Paano ba ang spiritual belief? Paano ba ang values or ang practices natin sa ating simbahan makakatulong upang tayo po ay mapalakas at tayo po ay maging matagumpay upang ma-overcome natin ang mga kalisdanan, no, difficulties in life, difficulties, hardships, ganon. Paano? Yan po ay assignment po natin mga kapatid, no? Assignment na lang po natin yan. Okay. Or i-discuss na natin. Kaya, no? Okay. How does each element above help strengthen one to successfully overcome difficulties in life? Talagay ko, ito eh. Okay. No need to discuss kasi nasa assignment pala natin. Maya-maya. Okay. Components of spiritual resilience. Ano po ba yung mga components ng spiritual resilience? Number one is connection to meaning and purpose. Ito po ay may connection sa kahulugan at layunin sa ating buhay. No? So it tackles, it promotes understanding one's life purpose and aligning actions with personal values. Wow. Napakaganda pala ng spiritual resilience, no? Yun po bang mas lalong nagiging malinaw sa atin kung ano ba talaga ang purpose ng ating buhay. At dahil sa paglilinaw na yan, ang ating mga actions na-align din sa ating mga
personal values. It could be moral and ethical values. Okay. So, malalaman natin na ang ethics, no, katulad ng subject ni Ma'am Ramak sa sunod na period, ay very much related dito sa atin, no? Dito sa ating discussion. Parang interconnected ang mga subjects dito, no? Uh, itong itong resilience din, konektado din ito sa ano sa ating moral and ethical, which is also a subject doon po sa kay Ma'am Ramak, no? Finding meaning in challenging experiences and maintaining a sense of purpose. Ito na po yung assignment natin. Submit a reflection paper. Okay. With 1 week credit hours. How can spiritual resilience empower you to overcome life's trials? Please take note. Ito po ay assignment natin. Gawin natin italics para magandang tingnan. Okay, how can spiritual resilience empower you to overcome life's trials? Paano? Okay, you share through reflection, no? At isubmit ninyo, ito po ay may credit na isang linggo, no? Isang linggo po. Okay, so another component of spiritual resilience is the faith and belief systems, no? Yung ating pananampalataya at yung ating belief system. Pananampalataya sa Panginoon at saka yung mga sistema ng ating paniniwala, no? Mayroon din yang kahangtanan. Tama ba yung Ilonggo ko, no? Mayroon siyang connection, no? So drawing strength from spiritual faith, beliefs, and spiritual practices. Yung na-mention natin kanina, no? Integrating spiritual belief into daily life and decision-making processes. So ang spiritual resilience ay mayroong connection din pala dito sa ating mga belief, sa ating daily life. Kaya it is more of a practice, katulad na sinabi ko kanina, at katulad din ng mga na-discovery ng mga nag-aral tungkol sa resilience. That's why banggitin ko na lang, no? The documentary film, mayroong portion doon na nag-mention of the creating ng foundation, no, yung mga biktima nag-create ng, family ng biktima, nag-create sila ng foundation, pagtulong sa mga bata na sila po ay lumaki, mutubo kung sa Bisaya pa, no, they will grow with resilience na na-develop sa kanilang buhay. Another component is self-reflection and mindfulness. No? Ano bang ibig sabihin ng self-reflection and mindfulness? No? Ano po ang mga involved dito sa self-reflection and mindfulness? It is engaging in regular self-reflection to deepen awareness of personal strengths and areas for growth. No? It is about practicing mindfulness to sit present in the moment and cultivate a deeper understanding of oneself. Yung pirmi kang aware, no? Yun ang mindfulness. Yung hindi ka absent-minded, no? Parang nawawala ka sa sarili, nawawala ka sa panahon, no? Sa panahon na kung saan ikaw, no? So, there is always tinatawag na alertness, no? Pag ikaw po ay nagpa-practice na tinatawag mindfulness. Mindfulness. Ang self-reflection naman, sometimes
ito po ay naka-schedule. For example, every morning or before we retire at night, we do some reflections. Pero ang mindfulness, it is about being aware of oneself every moment, no, of its day. No? Hindi ka na wawala at palagi kang mayroong connected, no? Connected na palagi sa iyong values, sa iyong sa mga sa mga pananampalataya mo, no? Sa iyong kung ano ikaw, no? So we always have that presence of mind. Okay? Yan po. Okay, community and social support is another component of spiritual resilience. Importante din pala ang community at saka social support. Hindi lang pala ay dapat nag-iisa lang, no? Kundi mayroong mga makakatulong upang tayo ay lumakas, no? Building and maintaining supportive relationships within a community, no? Seeking and providing social support during times of challenge or crisis. Now, ano ibig sabihin ng seeking and providing social support? Mayroon po bang gustong mag-share dyan para mas lalong maging maliwanag ang linya na ito? Seeking and providing support during times of challenge or crisis. Sino po ang pwedeng mag-share? Parang Para malaman ko na nandyan pa kayo. Yes po, pwede po. Sige po. Parang mag-share kayo, parang mag-share tayo, tapos mag-advise kahit ng people. Okay. So, ano pang sino pang gustong mag-share? Yes po. Yes po, Yes? Doc. Pwede mag-share. Sige, ma'am. Chaplain Sharon po. Chaplain Sharon po. Go ahead po. Yes. Good evening po. Napakaganda po ng topic. Ano po? So, ito po ay gumagawa po tayo ng kaparaanan o paraan kung tayo makatulong o kaya makagawa to serve. Sa panahon po na higit kailangan na tayo ay mag-serve, tayo po ay gumagawa ng kaparaanan. Wala man tayo personally, kung hindi man naabot ang ating mga personal resources, pero dapat tayong tumugon, gumawa ng paraan upang tayo ay makapag-serve. Yan po. Okay, maraming salamat. Meron pa ba ibang gustong mag-share? I'll try, Doc. Sige. Good evening, everyone. Seeking and providing social support during times of crisis, of challenge or crisis. Halimbawa, yung may sunog, mas na-remember ng biktima aftermath pag nadala na sila sa evacuation center, na bigyan sila ng kumot, ng tubig, or ng mainit na mainom, kahit lugaw. Yun ang parang hindi malimutan nila kasi once we responded like that, they give testimony na after the incident, may nakikita sila na parang nagbibigay sa kanila ng suporta. Naibsan yung sakit na naramdaman nila dahil natupok lahat ng pagmamayari nila. So parang ito siguro, Doc, ang ibig sabihin ng providing social support during times of challenge or crisis. Okay, so maraming salamat. Meron ba kang gusto mag-share? Hello po, Doc. Okay. Sige po, Dr. Chel.
Okay, yes. I think this is also related to the role of chaplains and even the members in the church. Like when we are trying to promote or to build the spiritual resilience of people, for us we are not exempted. So para sa atin kahit nasa faith tayo, meron din times na meron tayong pinagdadaanan. So, one way is to seek social support. We don't have to undergo with the pain alone. We can share it to those people that we think they are our confidant. We can trust them like our elders, our pastors, chaplains. So, pwede nating i-share sa kanila para gumaan yung ating buhay. Then another thing is providing social support. So this is also our task na makapagbigay tayo ng comfort sa iba na nangangailangan ng like tears, listening tears, kahit makinig lang tayo sa kanila, nandyan lang tayo para sa kanila. Especially yung sinabi ng isang klase na providing for their needs. Yun yung mas ma-appreciate nila at nakakapagpatatag sa kanilang resilience spiritually. Okay, so maraming salamat. At yun po ang hinihintay kong sagot mga kapatid. No? Doc Ray, pwede pa mag-input? Sige po, sige po. Apo. So, naalala ko po ng panahon po ng panahon ng Undoy na napakalaki po ang pinsala dito sa amin sa Montalban. Yan, marami po ang na-wash out ng mga tahanan. Yan, marami ang mga namatay. Marami po ang talagang dumaan ng kalunos-lunos na pangyayari dahil isang area po dito sa amin sa Montalban ay talagang inanod po eh. Marami ang inanod at may mga nakulong din sa loob ng bahay na mga pamilya. Nung araw po na yon, nang kinabukasan po na yon, kasi gabi po nangyari, kinabukasan po na yon, kaagad-agad po kami umikot. Nagbota po kami ng aking anak. Yan. Kami ay umikot, nag-motorbike. Umikot kami hanggang pwede namin puntahan na location para tingnan ano ang sitwasyon ng bawat nasalanta. At makikita natin na may mga taong hindi maintindihan kung saan tatakbo, kung anong gagawin. Ang ginawa ko po ay bumaba sa motor. Kami ng aking anak ay niyakap po namin yung dapat damayan at itinaas ko ang aking kamay, ipinanalangin po yung mga taong hindi na maintindihan kung anong gagawin nila na umiiyak na hindi naghihiyaw. Yan. Sila po ay aking nilapitan at comfort at ang sabi ko in times like this, Lord, kayo po ba ay willing na tayo ay manalangin at idulog natin ngayon ang mga pasaning pinagdadaanan. Wala iba tayong malapitan kundi ang Panginoon. So, dumami po ang tao sa paligid ko po na nakiisa makiisa po sa panalangin. Ayan. At habang ako po ay nananalangin, sila po ay humihiyaw, umiiyak sa kapighatian dahil po mga membro ng pamilya ay mga namatay at ang iba po ay inanod, hindi pa nakikita. At ang kanilang kabahayan ay puno ng putik at wala na pong makuhang gamit dahil nalubog na doon sa putik. Yan. So, umikot po kami at hanggang sa mapunta kami sa iba pang area na kung saan kinukuha din po namin kung ano yung maaring itulong. Yan. Maaring magawa. Ang kanilang mga pangalan, inilista po namin ang kanilang location at pagkatapos noon ay mabilis ko pong kinonek ang ADRA po natin, ang CLC, ang ADRA, True Pastor Sabat. Yan. At nang kinabukasan po, madaling araw ay dumating ang sasakyan na maraming ayudang dala po at ang mga taong ito ay naipapila po natin dahil mayroon po na kaming staff na ibinigay priority doon sa mga tunay na salanta. Yan. So, yun po ay isa sa mga halimbawa kung paano po tayo agaran makagawa ng kaparaanan
at tinap din namin ang mga kapatiran na handang makiisa, tumulong, makipagsabayan sa serbisyo na maari natin ipakita kung paano ang paglilingkod na makilala ang Panginoon sa ating buhay. So isa po yan sa mga karanasan na aming nagawa dito ng panahon po na yon, ang kalamidad. At ganun din po, nung nakaraan din pong nagbaha din po dito, ay nagawa din po namin na ikutan din ang mga nakasama po doon sa nasalanta. Although naranasan din po namin lumangoy doon po sa location na naglagay po kami ng tindahan, nag-business po kami doon. Kami mismo ay nakaranas na makulong din at sa tulong ng Panginoon kami ay nakalangoy din. Pero ang hinanap po namin, sino yung mas nasalanta higit pa doon sa aming pinagdaanan. At yun po ay nagawan din po natin ang paraan na sila din ay makatanggap ng higit na kailangan nila sa mga panahon na yon. At naalala ko nga po pala, nung gabi na yon, nang kami ay lilikas, kami ay nakatayo na doon sa patungan namin kasi ang iniisip namin kung pataas na ng pataas ang tubig, kami ay sa bubong kami dediretso. Gagapang kami sa grills papunta sa bubong. But purihin ang Panginoon, may paraan talagang ipinadala din ang Panginoon na kami ay makalabas at tangay po namin ang 2 sako na naisipti ko po ng mga damit. Yan, mga damit na panigurado na may mga isusuot kinabukasan dahil pag hupa dahil talagang mababasa po kami. Pero pagdating po doon sa area, nandun ang mga kasamahang nabahaan na sila po ay nangangatog na sa lamig. Ayan. Napansin po nila ang aming dala. Pero ng panahon po na yon, sa lalim ng dilim ng gabi, na wala pong ilaw sa paligid, ayan, nagkaipon-ipon kami sa isang lugar na kung saan ay madilim at isang flashlight ang siyang nagiging ilaw namin sa paligid. So nang time po na yun na humahagupit ang napakalakas na hangin, yan, ulan, dahil bagyo po ng panahon na yun. At marami pa pong mga kamag-anakan sa paligid ang naghahanapan, nagsisigawan, hinahanap kung saan na ang ibang membro ng pamilya. Ng mga oras po na yon, ako ay nag-flashlight sa aking mukha at ang sabi ko, in times like this, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Nais niyo po ba makiisa? Tayo po ay mananalangin. Hindi po natin dito pinag-uusapan kung ano po ang relihiyon natin, kundi ang paglapit natin sa Panginoon na tayo hingi ng tulong, na tayo ay mailigtas sa ganitong kalagayan. So, sila po ay sabay-sabay na sumagot, sige po, tayo po ay mananalangin. At hinling ko ang taimtim na katahimikan para sa isang taimtim na panalangin. At sila po ay nakiisa at habang ako'y nananalangin, nag-iiyakan po. Pagkatapos po noon na nakapag-pray po kami na maitagubilin ang bawat sarili namin sa Panginoon, napansin po nila yung aming sakong dala na doon ko po pinasok ang mga damit na pwede naming may-safety habang tumataas ang tubig, pasok ko pa habang hindi pa basahat ng mga damit, nahabol ko pa po. Hindi ko alam kung anong mga kasuotan ang pwedeng naipasok dahil madilim na po ng mga time na yon. So, nang napansin po nila yon, ang sabi nila, ginaw na sila. Ay, yes, sabi kong gano'n, may mga damit dito. At nangyari po ay lalakan siya ng pambabae dahil ginaw na, lalo na yung mga matatanda, yung mga bata, yung damit ng aking bunso, lalaki man siya o babae man siya, suotin din niya, basta kasya. Yan. So, kami po ay hindi masyadong
giniginaw kasi halos kalalabas lang namin ng mga time na yon dahil nakulong nga po kami sa loob ng bahay. Yung mga nauna po ay talagang ginaw na ginaw. So ang ginawa ko po, lahat po ng pwede kong ilabas, ipinamigay ko na po lahat. So first na ayuda po ay nagawa ko na maibahagi kung ano ang dala po namin. At nagtira lang po kami ng tagi-isang shirt na pwede naming isuot pang taas lang po. Kasi po kahit pa magsuot pa kami ng panibagong suot. So lahat po yon ay naipamigay po namin at doon ko po nakita kung mabuti ang ating Panginoon. Sa panlalabiyad, tayo din ay gagamitin ng Panginoon para may pakilala ang Panginoon. Then, kasunod po noon ay nai-record ko po lahat ng mga dapat abutin na dapat mas higit tulungan. At ang ayuda po ay na-connect din po natin kaagad-agad sa mga kapatiran na may mga puso. Yan. Para ipaabot ang kanilang tulong sa mga panahon na yon. At nagdatingan ang bigas, ang mga damit, ang mga pangangailangan na mari po. At tinawag ko po ang mga kapatiran na hindi masyadong hindi sila naging kabahagi doon sa nabahaan para tumulong, mag-repack po kami at sama-sama po kaming magdi-distribute doon ng mga relief po sa oras na yon ng kinabukasan. Kaya ang Panginoon ay napakabuti po dahil mabilis po kung tayo ay tunay na nasa puso ang paglilingkod, hindi niya tayo pababayaan. Ang pagtugon ng Panginoon, kung ang ating puso ay tunay sa paglilingkod, may kaparaanan na ibibigay din sa atin ang Panginoon. So, papuri ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Yes po. So, maraming salamat mga kapatid. Kapatid na Sharon sa napakagandang karanasan. Hindi yung bagyo, yung undoy ang napakaganda, kundi yung response doon sa challenge or crisis mo yun. No? As in, sinabi dito, providing social support during times of challenge or crisis. Meaning to say, ito ang nakutulong upang ang yung mga natulungan. Kasi yung act mismo, yung ating action mismo sa pagtulong, yun po ang nakakapag-develop ng tinatawag spiritual experience. Kasi yun po ay isang component ng tinatawag development or part ng tinatawag. Dito naman po ang gusto kong hindi natin makalimot, kapatid, ay kasi po pag sinabing providing social support, talaga pong master natin yan dahil tayo naman po ay mga chaplains, no? Pero mayroon tayong isang bagay na hindi master. Yung first word, yung tinatawag seeking. No? Seeking. Kasi kung minsan, dahil tayo nga po ay mga chaplain, nahihiya na tayong humingi ng support, ng tulong dahil ang iniisip natin nakakahiya dahil tayo po ay chaplain. Dapat tayo yung tutulong. Pero hindi pala, no? Tayo po ay mayroon tinatawag human part, no? Na kailangan din nating pagsilbihan. At yan po ang dala dito sa tinatawag na word na seeking. Tayo rin po ay maghanap, no? Dahil hindi naman porket tayo ay chaplain na hindi na tayo nakakaranas ng crisis sa buhay. Hindi porket tayo ay chaplain na wala na tayong challenges sa buhay. Na tayo lang po ang role na lang natin ay mag-respond ng mag-respond
at hindi na po tayo ang i-respond, no? So, yun po ang dapat nating alalahanin. Kaya nga yung subject natin ay ay resilience and self-care for chaplains. Paano ang pag-alaga natin sa ating mga sarili? Yun po ang yun po ang isang ayun ang emphasis talaga ng ating subject na ito. Kasi po all around chaplaincy ministry, halos ang ini-emphasize ay yung tulong natin, no? Yung pag-minister natin, yung palagi ang emphasis kasi yun ang ay chaplains tayo. Kaya nagkaroon tayo ng subject na para naman sa ating sarili, no? At yun ang yun ang spiritual resilience, no? And self-care. Ito po yung subject natin, mga kapatid, no? Ang kagandahan na ito po mayroong tinatawag na kumbaga sa kanta pa, it is just like a magic penny. Sabi pa ng kanta ng mga bata, no? It's just like a magic penny. Hold it tight and you won't get any. But spend it, lend it, and give it away. Anong sunod? Will come back right. It will all come back to you. It will come right back to you. Okay. Anong ibig sabihin? When we provide social support sa iba, nadidevelop po yung ating mismong spiritual resilience. Kaya it comes right back to us din, no? Yung ating pagtulong na bumabalik sa atin in terms of development ng ating spiritual resilience. Nevertheless, kailangan din nating mag-seek ng support. Okay, going to number 5, adaptability and flexibility as a component of self-resilience. Yun po ay nakita natin doon sa ginawa ni Ma'am Sharon, no? Na sa mga panahon ng krisis, no, na yun, no, very challenging, ay na-apply niya ang tinatawag adaptability and flexibility. Kasi po ay hindi naman niya, say for example, hindi naman niya dinala yung mga damit para ipamigay, no? Kundi dinala niya yung damit para mayroon siyang magagamit, mayroon siyang masalvage, masave na mga damit na maaari niyang isuot. But because of the need, no, na-apply yung tinatawag adaptability and flexibility. Meaning to say, lumaro. Tama ba yung pagtagalog po lumaro? Naglaro. Okay. Naglaro doon ang tinatawag spiritual resilience. Yung component ng adaptability and flexibility. That is developing the ability to adapt, positivity to change, and uncertainty. Di po ba? No? Okay. Kahit wala ng sige, bigay na. No? Embracing a flexible mindset that allows for resilience in the face of life challenges. So praise God for that wonderful experience. No? Yan po ay component ng spiritual resilience. So nasabi natin na in the life of Chaplain Sharon ay nandoon talaga yung tinatawag spiritual resilience based on this following components, no? Okay, another is hope and optimism. Okay. Cultivating a sense of hope and optimism for the future. Yung po bang na pag ikaw ay mayroong pag-asa, no? Ay you will really strive sa mga crisis, no? So, yun po ay napakalaki po ng role ng hope and optimism, no? Kaya nga po tayo mga chaplain ay nangangailangan ng spiritual resilience. Kasi sabi pa nga, at yan naman po ating inuulit-ulit lang,
No, we cannot give what we do not have. If we want to help people develop hope and optimism, we ourselves must have hope and optimism. Dapat meron din talaga po sa atin ang mga bagay na yan. No? At nakikita natin na in the midst of adversity, no? Pag mayroon tayong positive outlook, ayun po ay makakatulong upang tayo ay maging strong, no? Maging resilient, no? Sa ating buhay o sa ating pananampalataya. So hope and optimism. Okay. Sa ating, if you can remember the line sa ating school song na sa second line, no? Ano bang sabi? With such a great army of chaplains, preachers, teachers who are marching on, now the world could have, anong kasunod? Magpapaquiz na naman tayo siguro niyan, no? Okay. Now the world could have ano? The inner peace. Okay, inner peace. Yes. Then anong kasunod? Blank and blank. Now the world could have inner peace, hope, and joy. Hope and joy. Christ alone. So, with such a great army of chaplains, preachers, teachers are marching on, now the world could have inner peace, hope, and joy in Christ alone. Okay? So, coping strategies ay another element ng resilience, no? Yung ability to cope, no? Yung mga estratehiya rather, no? So, what is this about? It is identifying and utilizing effective coping strategies to manage stress and adversity. So, yun po ang mga component ng resilience or resilience. Actually, the first time na nabasa ko itong na-encounter ko itong resilience ay nang mabasa ko yung isang study about resilience sa isang thesis nang ako'y nandoon pa sa AUP. Sabi ko, maganda pala itong resilience, no? Doon ko na unang talaga na sabi pa nahibagat. Okay, nakasalubong ang word na resilience. Nang mabasa ko ito sa isang study. So, yun po ay marami naman po mga study na ginawa, no? At itong mga elemento ng resilience ay pwede rin itong gamitin as a part of the questionnaires kung gusto nating mag-research about the resilience of our friends or kung ano po mga target of study natin, no? Okay, developing a repertoire of healthy coping mechanism, no? Including spiritual practices. So yung spiritual practices ay naulit-ulit talaga dito mga kapatid. Kasi it is about living out the doctrine, no, that you have embraced. Okay? So when you embrace a particular doctrine, yung po ay na-demonstrate sa pamamagitan ng pagsasabuhay na iyon. At yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nakakatulong upang
tayo ay magkaroon ng spiritual resilience. Yung mga nakakarinig lang, pasok sa kaliwang tenga, sabi pa nila, at tapos lalabas din sa kanang tenga, no? At wala namang ginawa, ay yun po ang mga humihina sa kanilang pananampalataya. Kaya tama po yung sinabi ni St. James na be not hearers of the word only, but you must also be doers of the word, no? So spiritual practice. No? In simple pagsabuhay sa mga natutunan sa Biblia ay nakakatulong upang mas lalong maging matatag ang ating spiritual na buhay. Number 8, no? Continuous growth and learning. No wonder, sabi ni Apostol Pedro, na grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kasi po, yung pala ay nakakatulong upang mas lalo tayong maging matatag, no? Maging resilient. Okay? So, embracing a mindset of continuous growth and learning from life experiences. Ang iba ay mga nakalimutan ko yung yung opposite ng growth mindset. Anyway, Close. Close-minded, Doc. Close-minded, parang hindi yata, no? Merong Static mindset. Fix, Doc, fix. O parang yan, fixed mindset. Okay. Parang yun, no? Anyway, pwede nating i-research yan, no? Basta yun ang opposite ng growth mindset, no? Mayroong mga tao kasi na na sila ay sarado na sila eh. Ayaw na nilang mag-improve eh, no? Meron akong kilala na sabi ko mag-masters ka. Sabi niya, ayaw ko na mag-masters. Sabi, bakit ayaw mo mag-masters? Ayaw mo bang maging 35,000 lang ang sweldo? Kasi pag nag-master ka, ay tataas ang sweldo mo into 35,000. So, 45,000. Pag ikaw naging teacher 3 yata, no? Master teacher pala, 1, master teacher 2, ganon. Ayaw na dyan niya. Kasi, hintayin na lang daw niyang mag-retire, no? Ayaw na niyang ayaw mo, sabi ko, tataas yung sweldo eh. Sabi niya, tataas din, dadami din yung trabaho pag naging masters. So, wala na. Doon na lang talaga siya. Okay, hanggang siya ay mag-retire, no? So, another is viewing challenges as opportunities for personal and spiritual development. Pag mayroong mga challenges, hindi na-discourage, na-discourage sa buhay, no? Mas lalong pag ang tao ay mayroong spiritual resilience, no? Mayroon siyang tinatawag resilience, ay pag mayroong mga dumadating na challenges, hindi po siya nai-intimidated, no? Hindi po siya nagkakaroon ng fear, kundi ay parang nagiging mas excited tuloy siya, no? At para harapin ang hamon sa buhay. Rather than kumbaga sa sumurinder na lang, no? Okay, yun po ang kagandahan pala sa spiritual resilience. That is why chaplains should have developed that spiritual resilience. Okay? So, for our activity, we need to explore the components of spiritual, this should be spiritual resilience. Okay. We must explore the components of spiritual resilience through readings and reflective exercises.
So nakita niyo mga kapatid ang mga 8 na mga components of spiritual resilience. Ang gawin natin, let's review, let's reflect, no? Pero yung assignment natin, huwag nating kalimutan yung paano ang ating mga values, ating mga spiritual practices, makapagpalakas ng ating coping mechanism, no? At para tayo po ay mananatiling matatag spiritually. Yun lang siguro ang kaya kong translation ng spiritual resilience, yung spiritual na katatagan, no? So, dito lang po muna tayo mga kapatid at let's have a break po muna for 2 to 3 minutes. Then we will go to the next subject. Wala po kasing signal si Ma'am Ramak. So ako lang po muna ang magdadala ng